Okay, so let's discuss the endocrine disorders, tropa. Ito na yung last topic ko sa inyo. Second to the last, I think. Kasi meron pa tayong OR principles na i-discuss. Okay, endocrine disorders po. Let's start. Okay, so ang endocrine system natin, makikita mo yan sa brain. Okay? Well, sa ibang part din ng body, but ang common nagre-regulate niyan or ang pinaka nagre-regulate niyan is yung nasa midbrain mo. Okay, isa-isahin natin. Ayan, meron tayo sa hypothalamus, meron tayo sa anterior lobe of pituitary or sa pituitary gland natin. Diyan po nahahati sa anterior and posterior. For the anterior po, we have the growth hormone. Okay? Ang growth hormone po, siya po yung essential sa ating katawan para tayo ay lumaki. Okay? Para tayo tumangkad. Okay? At iyan ay nagre-release especially kapag nasa puberty na tayo. Okay? So yun, kaya po tayo may growth spurts na tinatawag, no? Nung tayo binata't dalaga. Yan po yun. Now, kapag hindi enough ang growth hormone mo, there is a tendency na maging dwarf ka or dwarfism. Okay? Now, kapag naman sumobra ka sa pag-release ng growth hormone, pwede kang magkaroon ng acromegaly. Yan. Next, thyroid stimulating hormone. Ang thyroid stimulating hormone, siya po yung nagtitrigger or nagbibigay ng go signal sa ating thyroid to function well. Okay? At ang thyroid natin, nagre-release po yan ng T3 and T4 para po sa ating metabolism. Okay? Pag nag-release yan ng T3 and T4, active ang cells natin. Pero kapag yan ay hindi na-release, of course, tulog or hindi active ang ating cells. Okay? Next is ang thyroid stimulating hormone. After po noon, we have the adenocorticotropic hormone. It is located into your adrenal cortex. Nagsisikret po siya ng iyong steroids, glucocorticoids, yan, and cortisol. Ito po yung sinasayaw-sayaw nyo. Okay? We have the follicle stimulating hormone. Para naman po ito sa ovarian follicle. Okay? At ito ay napag-aralan nyo sa OB concept nyo. Same as with the luteinizing hormone sa ovary sa babae and testis sa lalaki. Prolactin, kapag ikay magpapadede, okay, nagsisikret din po si anterior pituitary gland ng prolactin para po makapag-produce tayo, para po makapag-stimulate tayo ng milk production. At ito lamang po ay nangyayari sa mga babaeng kakapanganak, okay, or nakapanganak. Next is posterior lobe. Dalawa lang po ang hormone na makikita mo dito, tropa. We have the antidiuretic hormone. Ang target tissue niya is kidney. It increase water array absorption. Siya po yung tumutulong para hindi mo maiihi lahat. Okay? Kasi pag naiihi mo lahat, okay, madedehydrate ka naman. Next is posterior lobe. Yung pangalawa na hormone present dito is your oxytocin. Ito ay present sa uterus mo. OB concept nyo, naalala nyo, tinuro ni Ma'am Ara, opo, yung pag-contract ng uterus, yan. Next is the thyroid gland, ayan po, yung sinabi ko kanina, the thyroxine and triiodothyronine, which is yan po yung T3 and T4. It is focus on the metabolic rate, okay? Next is the calcitonin. Ang target naman po nito is yung bones natin. Once na nag-consume tayo ng gatas, ng milk, ng calcium, okay? Yung calcium natin, dinedeposit yan sa bones, okay? At para makapasok yung calcium na tinake natin papunta sa bones, kailangan po natin ng calcitonin. Ang keyword ko dyan, calcitonin. Calcitonin inside the bone. Yan. Kapag wala tayong calcitonin, hindi papasok ang calcium sa bone. Okay? Next is parathyroid gland naman. It secretes the parathormone. Siya naman ang counterpart ni calcitonin. Okay? Si calcitonin, kung siya ang nagde-deposit ng calcium sa buto, si parathyroid naman or parathormone naman ang nagwi-withdraw ng calcium sa dugo. Naalala niyo fluid and electrolytes natin, tropa? Okay, kapag ikaw ay nagkulang sa calcium sa dugo, magre-release ang parathyroid gland para mag-deposit ng calcium sa buto papunta sa bloodstream. Ayan po. Pinapadali ko lamang po. Next, sa adrenal cortex po, ang nire-release po natin dyan is yung ating tatlong steroid sa katawan. The mineralocorticoids, the glucocorticoids, and the androgen and estrogen.
Next is the adrenal medulla. Ang sinisikret niya is epinephrine and norepinephrine. I think alam niyo na to kasi na-discuss ko na rin to sa cardio natin, no? It helps yung stress, increase heart rate, or also known as your sympathetic nervous system. Okay? Siya po ang nagre-regulate neto. Next is the pancreas mo. Yung pancreas po, nagsisikret po yan ng dalawang hormone. We have the glucagon and insulin. Si insulin po, ito makinig. Si insulin, siya po yung reason kung bakit nakakapasok ang glucose from the bloodstream to your cell. Siya po yung susi. Okay? Ng pintuan ng cell para makapasok ang sugar. Okay? Tapos ipaprocess ng mitochondria, powerhouse of the cell mo. Yon. Okay, now, kung wala ka namang kinakain, halimbawa, nag-fasting ka, nagutom ka, tapos all of a sudden, nalipasan ka na, parang may energy ka na ulit, yun naman po, ang purpose ni glucagon. Yun yung action niya. Kapag wala kang kinain na sugar, tropa, si pancreas mo magsisikret ng glucagon. At si glucagon po, ibe-breakdown niya po yung glycogen present sa iyong liver para po magamit mo into energy at mapunta yung glucose na yon sa bloodstream. Yan. Next is testis. Of course, testosterone, ovaries, estrogen, progesterone. Alam nyo na yan. Pineal gland, we have the melatonin. Located po sa hypothalamus. Para po, okay, maayos yung tulog mo para po na makatulog ka. Okay. Next is the thymus. Si thymus po, common po yan sa mga bata pero still kahit po sa adult individuals po, meron pa rin po tayo niyan. Siya naman po ang nagde-develop ng ating system, immune system. So yan po ang ating mga hormones. Tandaan nyo yung mga function yan. Kasi once na natandaan nyo yung function yan at yung sakit na yan, madali nyo na po ma-identify kung ano ang dapat maging management natin. Okay? So yun. Yan lang yung explanation ko sa liver at sa pancreas kapag nagkulang ka ng sugar sa dugo. Let's start sa diabetes insipidus. Ang diabetes insipidus po, ito naman po yung sakit na dahil sa pagdidecrease natin ng production ng antidiuretic hormone. When we say antidiuretic hormone, anti-diuretic, pampapigil umihi. Okay? Anti-diuretic hormone. So anong mga causes nito? Head trauma, manipulation of pituitary gland, and CNS infection. Signs and symptoms natin kung na-abrupt yung pag-hold ng fluid mo sa katawan, which is the antidiuretic hormone nga, what will happen? Magre-release ka ng fluid sa katawan. This will lead to excessive urination and frequent nighttime urination. Ihi ka ng ihi, tropa, halos tubig na yung iniihi mo. Then, meron kang intense thirst, weakness, and fatigue, of course, kasi wala ka ng fluid sa katawan. Kakaihi mo. And of course, dahil sa nangyaring yon, magko-compensate yung katawan mo. Magtatakicardia siya, hypotension, poor skin turgor, and constipation. This includes also yung weight loss. Malaking kabawasan sa timbang yan. Neurologic change, which is irritability that can progress to coma due to hypernatremia. Yan. Ano yung diagnosis mo? Urine and plasma osmolarity and urine specific gravity. For the medical management mo, you have to replace kung ano man yung nawalang electrolyte sa'yo, hydration, and replacement of antidiuretic hormone. This includes the administration of vasopressin or desmopressin. Nursing management mo, monitor VS and daily weight, accurate intake and output, and reinforce hydration and watch out their electrolyte balances. So, ganun lang. Andali, di ba? Now, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone naman. Kung kanina, sa ating diabetes insipidus, kulang yung antidiuretic hormone natin. Dito naman po, sobra-sobra yung antidiuretic hormone natin, leading to fluid retention. Hindi ka naman makaihi ngayon. Okay ang kidney mo, pero ang problema sa'yo, yung hormone mo. Ang cause natin dito, medication. Common to sa mga nagtitik ng antidepressant and anticonvulsant and may CNS disorder. Okay? Just like yung kanina nating case, diabetes insipidus. Signs and symptoms. Decrease urine output,
Fluid volume overload. Of course, hindi ka makaihi eh. Siyempre, mag-i-increase talaga yung fluid volume overload mo. Mahihirapan ba ang puso mo? Yes, congested eh. Okay, pwede ka bang magkaroon ng pulmonary edema? Yes, pwede po. Pwede ka magkatubig sa baga. Kasi nga, may fluid overload ka. This includes the weight gain, tachycardia, nausea and vomiting, and hyponatremia. We have the diagnosis, decreased serum osmolarity. We have decreased BUN, decreased hemoglobin and hematocrit level, and elevated urine sodium. Sir, bakit nagkakaroon ng decreased hemoglobin and hematocrit level? Bakit? Nga ba? Kasi po, ang dugo mo, sobrang dami ng fluid. Nadadilute na masyado yung dugo mo. Yan po. Medical management natin, sodium chloride and diuretics po. Kailangan po umihi ng pasyente. Demeclocycline, one of the drug of choice para dito. Tolvaptan, it blocks the ADH, increase sodium levels within hours. Nursing management po natin, elevate mo yung head of bed to promote venous return po. Restrict fluid intake. Hindi ka basta-basta dapat magbigay ng tubig dito. 500 to 1,000 ml per day. Or, mas the best answer po or mas the best na solution dito is mag-equal po yung ihi nila at yung intake nila. I&O balance po dapat. Next is monitor neurologic status and monitor electrolytes. Next is sa goiter po. Sa goiter naman po, nag-enlarge lang yung goiter mo due to deficiency po sa iodine. Okay? Sino po ang common nagkakaroon ng goiter? Of course, yung mga malalayo sa may pagkaing rich in iodine. Saan to? Sa mga bundok. Okay? Ang mga nasa dagat na mamamayan, kung hindi nagkakagoiter yan, malabong magkagoiter yan kasi lahat ng tinitake nila, seafoods po, mataas po yun sa iodine content. Okay? Now, yung mga nasa bundok po, ano pagkain ng mga nasa bundok? More on gulay, more on root crops, at yung root crops po, okay, na pag-alaman na po pwede pong mag-cause ng kakulangan sa iodine. Okay? So, yun po. Next is ano ang signs and symptoms natin? Paglaki lang po ng iyong thyroid. Okay? Dysphagia and dyspnea. Of course, kapag lumalaki yon, nahihirapan kang lumunok, nahihirapan ka rin pong huminga. Medical management natin, you must take iodine supplementation for iodine deficiency, or pwede naman kumain ka lang, magmukbang ka lang ng seafoods for how many weeks, it's up to you. Okay? Next is levothyroxine for thyroid hormone replacement. Tandaan mo na to kapatid, levothyroxine. Tandaan mo na yan, drug of choice po yan. And chemotherapy, radiation, and surgery if malignant po. Kung ang goiter mo is malignant. For the nursing management mo, tropa, you have to prepare iodine solution, administer it through a straw due to staining of teeth. Kapag meron kang papatik sa na iodine na fluid or medication sa pasyente mo, kailangan po nakastraw yun. Okay? Watch out for adverse effect of iodine, GA upset, skin rashes, and allergic reaction. We have tachycardia, palpitation, nervousness, headache, and fatigue indicating over-treatment. Inadequate treatment includes weight gain, dry skin, hair loss, impaired memory, and cold intolerance, which is somewhat to the next topic. Next is hyperthyroidism. Ang hyperthyroidism, na-mention ko sa inyo, ang thyroid nagre-release po yan ng T3 and T4 for your metabolic actions or metabolic activities. Ang hyperthyroidism, nag-exceed tayo or nagkakaroon tayo ng excessive production ng thyroid hormone. Sumusobra. So, ano nangyayari sa mga cells natin? Sobrang active. Okay? Mainit ang cell, sobrang active, forceful ang work niya. Yan. So, we have primary toxic nodular goiter, also known as Graves' disease. Secondary po, overstimulated thyroid po. Toxicity in thyroid replacement medication. Signs and symptoms natin, weight loss with increased appetite, of course, no. Sobrang active ng mga cells mo, no. Madaling mag-consume, grabe silang consume ng energy, grabe silang magkaroon ng weight loss. Kapag nagkaroon ka ng weight loss at
lagi kang kumukonsume ng energy sa katawan mo. Kahit nakaupo ka, kahit nakahiga ka, ano mangyayari sa'yo? Gaganahan kang kumain. Parang gusto mong kumain ng kumain. Okay? Dahil sobrang active ng mga cells mo, eto, meron kang nervousness, agitation, and insomnia. Nahihirapan ka rin matulog. Tachycardia and heat intolerance. Tropa, ang may hyperthyroidism, watch out sa balat nila, sa skin integrity nila. Kasi sa sobrang active ng mga cells nila, nagiinit po ba? Yes. At pag nagiinit po, magi-increase din po ang body temperature nila. Kung nadikit siya sa plancha, kapatid, hindi niya basta-basta nararamdaman. Kasi po, siya mismo, yung pasyenteng may hyperthyroidism, mainit po siya. Okay? Nasisunog na ang balat niya, hindi niya pa alam. Okay? Next, diarrhea and decreased libido, na babawasan po ang kanyang horniness, and exophthalmos, yung pagluwa ng mata. Complication natin, cardiomyopathy and heart failure due to overwork po ng ating puso. Medical management natin, we have the anti-thyroid drugs po with beta blockers and mild sedation for symptom control, radioactive iodine to destroy thyroid tissue, and the last resort, kung hindi talaga ma-manage ang hyperthyroidism, tatanggalin talaga ang thyroid, the thyroidectomy. It's either subtotal, kalahati lang, or total removal of thyroid. Kapag po tinanggal ang thyroid ng pasyente mo, tropa, dapat po hindi matatanggal ang parathyroid. Okay? At hindi dapat madadamage ang voice box. Kapag ang pasyente mo inoperahan sa thyroid, tapos all of a sudden, paggising niya, okay, hindi nakapagsalita. Isang linggo na hindi pa nakakapagsalita, tropa, magsampa ka ng kaso, na-damage yung voice box ng pasyente mo na dapat hindi naman madadamage. Okay? It's either nakanti ni doktor ng scalpel yun. Okay? So, yun. Next is diagnosis po natin. Decrease ang ating T3 and T4 and TSH. ECG, increase. Ayan. Increase ang ating T3 and T4, hindi lang nakalagay yung arrow up, pero po decrease ang ating TSH. ECG and chest x-ray po reveals na hyperactive yung ating heart at chest x-ray natin. Makikita may enlargement sa ating neck. HR po, heart rate po, more than 80 beats per minute. Indicate thyroid hormone excess. Kahit at rest. Nursing management natin, emotional support. Kasi po, lahat po ng bagay sa paligid niya, kahit sudden loud noise lang, stress, ayan po, it can trigger the thyroid activity. Administer drug on time to prevent thyroid storm, that's the complication of hyperthyroidism. Diet po natin, high in calories. Of course, kung masyadong active ang cells mo, kailangan mo i-compensate yung calories na nawawala sa kanya. For patients undergo thyroidectomy, Fowler's position po tayo. Check natin yung boses natin. Kung may hoarseness tayo ng voice, it indicates po na may damage ang ating vocal cords na dapat hindi naman. And tetany po, muscular twitching and spasm indicate injury or accidental removal of parathyroid gland na dapat hindi naman din matatanggal ang iyong parathyroid gland. Next is thyroid storm or the thyrotoxicosis. Ito na yung life-threatening condition ng hyperthyroidism mo, tropa. Ano po ang cause natin? Same lang po. Ayan. Kumbaga, lumala lang yung hyperthyroidism niya. Signs and symptoms po natin, supraventricular tachycardia, antulin po ng cardiac rate niya, 150 to 200 beats per minute. Kapatid, pag nangyari sa pasyente mo, watch out kasi anytime pwede mag-cardiac arrest ang pasyente mo. Next is febrile, sobrang init ang pasyente mo, takip niya, and watch out for heart failure niya and cardiac arrest. So, mag-prepare ka na ng pang CPR or yung crash cart mo. Management natin ay anti-thyroid meds and beta blockers po, yung mga ulol natin, iodine compounds, and thyroidectomy. Next, hypothyroidism naman. Ito naman, sa hypothyroidism, kung kanina hyperthyroidism, mataas ang production ng T3 and T4 mo, dito naman po sa hypothyroidism, mabagal ang secretion ng ating T3 and T4. Meaning, bababa din ang action ng mga cells natin. So, ang causes natin, it's either lumiit yung thyroid natin or na-damage ang ating thyroid or nag-undergo tayo ng thyroidectomy. Meron tayong iodine deficiency. Meron tayong decreased TSH secretion, congenital deficiencies,
cretinism causing growth failure. Signs and symptoms po natin, myxedema with weight gain and letter G, cold intolerance. Kung kanina, hyperthyroidism, mainit, ito po, malamig naman. Sobrang bagal ng cells nila, ng action ng cells nila, hindi nag-generate ng heat, absence of it, lumalamig po. So, yan naman, iingatan mo naman yan sa mga malalamig na lugar. Huwag mo siyang ididikit sa mga yellow or else, baka mamaya magkaroon siya ng yung mapasok siya sa sobrang lamig. For example, nagpunta ka sa Amerika, Paskong Pasko, bare months, nasa snow. Tropa, hindi niya basta-basta mararamdaman ang na nagkakaroon na siya ng frostbite. Okay, sa extremities niya. So, ganun po yan. Slurred feet, speech, and coarse hair. Decreased heart rate and GA function. Of course, kapag mababa ang iyong metabolic rate, mabagal din po ang iyong heart rate. And hypoglycemia. So, ano po diagnosis natin? Decreased T3 and T4 and increased TSH. Nursing management po natin, skincare, kasi po dry po ang balat ng pasyente mo, tropa. Educate client how to take levothyroxine on an empty stomach, taking it on the same time each day, and lifelong therapy na po ito kapag meron kang hypothyroidism. Medical management po natin, levothyroxine, drug of choice. Myxedema, ito naman po yung complication ng ating hypothyroidism. Signs and symptoms natin, loss of consciousness with hypotension, sobrang baba ng BP at hypothermia. It can lead to respiratory failure, hyponatremia, and hypoglycemia. Management po natin, IV levothyroxine, airway and respiratory support. Pwede po natin matubuhan ng pasyente, IV glucose and corticosteroids, and warning measures. Next is hypoparathyroidism. Parathyroidism naman po tayo, pero this time hypo. Decrease ang ating production ng parathyroid gland. So, leading to calcium and phosphorus imbalance. Tingin. Signs and symptoms, just like yung ating yung problema sa calcium and phosphorus. Ayan. Numbness, tingling sensation, cramping, positive Shavasket and Trousseau sign, tetany, and cardiac dysrhythmia due to electrolyte imbalance. Diagnosis natin, ECG, serum calcium is decreased, increase in phosphorus, and parathyroid hormone assay, which is normal. Medical management natin, IV calcium gluconate. Watch out lang kasi baka mamaya mag-arrhythmia ang pasyente mo kapag nagbibigay ka ng IV calcium gluconate. So, it must be slow IV push. Or, mas maganda i-drip mo. Next is oral or parenteral administration of calcium salt and administration of vitamin D. For the nursing management, increase mo yung calcium and decrease phosphorus. Hyperparathyroidism naman po, nag-i-increase ang parathyroid hormone mo due to causing calcium and phosphorus imbalance po. Common po ito sa mga postmenopausal women. Kaya po, nagkakaroon sila ng less bone protection or nagiging fragile ang kanilang mga buto. Causes natin, parathyroid tumor, congenital enlargement, neck trauma, vitamin D deficiency, chronic renal failure, and cancer po. It's either lung, kidney, or GI tract. Signs and symptoms po natin, kidney stones, bone pain, and fracture since nagiging fragile na ang ating buto, weight loss and anorexia, constipation, and irritability, and confusion. Diagnosis natin, ECG, increased serum calcium and decrease in phosphorus. X-ray reveals, nagiging mahina na po yung buto. Medical management po natin, parathyroidectomy, administered diuretics, phosphate, calcitonin, and IV or oral po, biophosphates. Nursing management, cardiac output, monitor mo yan, intake and output, and you must increase diet, fiber, and moderate calcium lang po. Yan, nursing management natin, cardiac monitor, intake and output monitoring, and increase fiber and moderate calcium. Tingnan nyo, yung nasa bottom side of our screen. Ayan. Yan po ang sequence niyan. Madali lang intindihin. Kasi para lang silang siso. Recall natin, diabetes insipidus, kabaliktaran siya ng SIAD. Si hypo, kabaliktaran ni hyperthyroidism. Ganon din si hypoparathyroid sa hyperparathyroid. Pheochromocytoma. Ito naman po, meron kang tumor sa adrenal medulla that secretes catecholamines. Which is, ito po yung nagre-regulate ng epinephrine and norepinephrine. Kung may problema ka sa epinephrine and norepinephrine mo, what will happen? Of course, too much production ng epinephrine and norepinephrine is unhealthy. Actually, nakakatakot to kasi more on the highest
side or high yield yung iyong mga vital signs and response ng body, such as signs and symptoms po natin, hypertension, tumataas ang BP natin. Kumbaga, nagtitrigger lagi or activate lagi ang ating adrenal rush, ang ating sympathetic nervous system, no? Headache, heat, hypermetabolism, and hyperglycemia. Ano management natin dito? Adrenalectomy, tatanggalin yan. Avoid stimuli to prevent hypertensive crisis. Kapag ginulat mo yan, kapatid, po pwedeng sumobra, tuli ng puso, yung tibok ng puso niyan, mag-collapse yan bigla. No? Avoid smoking kasi it can trigger the vasoconstriction as well, even the caffeines po. Administer anti-hypertensive meds, parang awa nyo na, please be on time sa pagbibigay ng anti-hypertensive meds. Promotes rest and calm environment. Diet natin is high in calories. Addison's disease. Ito naman sa Addison's disease, ang kabaliktaran nito is Cushing's disease. Si Addison's disease naman po, reduced adrenal cortex function, causing deficiency of glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex hormones. Tandaan nyo, sa Addison's disease at sa Cushing's disease, tatlong hormones ang present. Glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex hormones. Para mas madali nyong matandaan, tandaan nyo na etong sakit na to, Addison's and Cushing, nagpo-focus sa tatlo. 3S. 3S. 1S po, salt, which is the mineralocorticoids. Second S po is yung sugar. And third S po, yung sex. Ayan, para mas madaling matandaan. Ano po ang cause natin sa Addison's disease? It's either tinanggal po ang adrenal glands and po pwede rin po ang infection. Signs and symptoms po natin, vomiting and diarrhea, anorexia, hypertension and hypovolemia, confusion, decrease sodium, and hyperpigmentation of skin. Watch out po sa complication ng Addison's disease na ang tawag is Addisonian crisis, which is it can lead to dehydration, renal failure, rapid respiration, hypokalemia, fever, hypotension, and weak rapid pulse. Diagnosis natin, CT scan or MRI and abnormality sodium, and potassium, and elevate CBG. Medical management natin, lifelong hormone therapy. Okay? We have the prednisone for the glucocorticoids and fludrocortisone for the mineralocorticoids. Sa sex, wala naman masyadong binibigay. Pero kung gustong maging active pa rin ng mag-partner, wala namang kaso. Bibigyan na naman ni doctor yan. Nursing management natin, prevent fatigue and orthostatic hypotension. Give steroids on time, please, no? Which is, kapag bibigay ka ng steroids, kailangan po 2/3 ng dose ng steroids ma-take mo sa umaga and yung 1/3 remaining dose is sa gabi, just to mimic yung ating hormone or steroid hormone sa katawan. And you must give high protein, high carbohydrate diet. O, ito naman, Cushing syndrome, kabaliktaran po ng Addison's. Kung kanina kulang, ngayon naman excess naman po ang 3S natin, sugar, sex, and salt. Causes po natin, ayan, it's either may cancer, adrenal cortex tumor, and prolonged steroid use sa mga kapatid natin na mahilig mag-steroids. Signs and symptoms natin, muscle wasting with weight gain and truncal obesity, which is thin extremities. We have moon face, buffalo hump, and supraclavicular fat pads. Hirsutism, nagiging mabuhok po sila. Increased glucose and sodium levels, leading to hypertension. O, tingin. Basta't lahat increase, 3S, sugar, sex, and salt. So, in-expect mo kapag Addison's, decrease ang sugar, mababa ang sugar, hypoglycemia. So, kapag naman Cushing syndrome, mataas ang glucose, yan. O, tingin. Yan po ang itsura ng taong may Cushing syndrome. Okay? Para siyang Titan, Attack on Titan. Ganun. Facial plethora, moon face, tining of hair, buffalo hump. Tropa, tingnan mo yung likod niya, oh, parang siyang camel, may hump siya. Tapos, mapayat ang extremities, pero yung dibdib niya, yung tiyan niya, malaki. Ayan. So, yun. Tapos, maraming buhok.
Para siyang Titan, literal na Titan, no? Attack on Titan. Diagnosis natin, high levels of free cortisol in the blood for 24 hours. Medical management natin, adrenalectomy if tumor po. And we must avoid infection. For the nursing management po, support coping, monitor fluid overload infection, high protein, calcium, potassium, diet, restrict sodium, and monitor blood glucose level. So dito po pwede rin tayo magbigay ng insulin kung kinakailangan. Ito naman, DM naman. Sa diabetes mellitus naman, it is a group of metabolic disorder due to pancreatic beta cell dysfunction po. May problema ka sa iyong pancreas. Siya po kasi nagsisikret ng insulin via beta cell po. Yan. So, yun. Kapag kumain ka ng sugar, yung sugar na kinain mo nga, hindi papasok sa cell yan hanggat walang insulin. So, yan po yung type 1, type 2. Para hindi ka malito, ito po ang shortcut method. Sa type 1, risk factor po natin, ang type 1 po natin is also known as the asa na yan? Walang nakasulat dito. Wala. Wala. Sige. Ito yung dependent, okay? Insulin dependent diabetes, the type 1 diabetes. Siya po ay namamana. Simula nung pagkabata ka, meron ka na yan. Ayan ang type 1. Next, ibig sabihin nun, sa type 1 diabetes, yung pancreas mo hindi na masyado doon nagsisikret ng insulin. Okay? So, type 1 diabetes. Dependent, insulin-dependent diabetes, type 1 po. Pagkapanganak, meron ka na yan. Next is type 2 diabetes po. Yan naman po yung diabetes na insulin-independent. Meaning, hindi mo kailangan ng insulin. Kailangan mo lang dyan ng tamang exercise at balanced diet. Kasi, na-develop ang iyong diabetes dahil sa too much consumption mo ng matataas na content ng sugar. No? Milk tea, kape, ngiti niya, sobrang tamis, mga ganon. Signs and symptoms natin, it's either diabetes type 1 or type 2 po. 3Ps po, polyphagia, polydipsia, polyuria. Okay? Weakness and fatigue, rapid loss of weight sa type 1 diabetes. Samantala sa type 2 diabetes naman po, weight gain yan. More on weight gain yan. Onset po natin, abrupt. Pagkapanganak ko pa lang talaga, lalabas na po iyan. And sa type 2 diabetes, gradual po. Dahil nga, unti-unti, no, nagiging pangit ang diet mo. Treatment po natin sa type 1 diabetes, insulin lang po. And sa type 2 diabetes po, oral hypoglycemic agent or the metformin po. Minsan ang type 2 diabetes, nag-i-insulin din. Pero, bihira. Okay? More on ang type 1 diabetes po talaga, yun ang nag-i-insulin. Okay? Ay, ba't nagkaganon? Nalipat. Diagnosis natin, hindi yan Addison's disease sa diabetes mellitus. FBS natin, more than 120 mg per deciliter. We have the glucose tolerance test, which is papainumin ka ng glucose drink, 75 grams of glucose in water, tapos itetest maya-maya. Kailangan po, yan ang result, masyadong mataas, 200 mg per deciliter. HbA1c, yan naman po yung pag-measure natin ng average blood glucose for the last 2 to 3 months. So technically, kahit na normal ang iyong FBS, kung masyado kang nag-cheat day ng mga past few months, tropa, matitrace yan ni HbA1c, which is more than 6.5% kapag diabetic ka. Disregard nyo yung Addison's disease ha, baka ma-confuse kayo. So, yun. Ngayon, kapag magbibigay tayo ng insulin po, tropa, we have rapid, short-acting, intermediate, and long-acting. So, yan po yung mga generic and brand names. Tandaan nyo na yan. Isa puso nyo na yan. So, yun. Picturean nyo na lang din to. Hypoglycemia and ketoacidosis. Ngayon, ang type 1 diabetes mellitus po, meron po siyang komplikasyon. Same as type 2 diabetes. Ang komplikasyon ng type 1 diabetes mellitus is diabetic ketoacidosis. Cell breakdown protein and fat into energy instead of sugar. Bakit ba nangyayari to? Okay, ganito. Ang type 1 diabetes na mention ko na hindi basta-basta nagpo-produce ng insulin. Okay? Kumain si patient, kailangan ng cell ng energy. Okay? So, mag-initiate siya ng hunger. Oy, nagugutom ako. Dito papasok yung ating polyphagia. Okay? Polyphagia, gusto mo kumain ng kumain. Ngayon, kakain yung pasyenteng may type 1 diabetes.
Na-breakdown na yung sugar, nasa small intestine na, na-absorb na, nasa liver na, i-distribute na lang po yung sugar. Now, sa bloodstream natin, tumataas ang sugar natin, blood glucose level natin, kailangan nang ipasok sa loob ng cell. Unfortunately, dahil wala tayong insulin sa katawan ni type 1 diabetes, hindi makapasok. Lalapot ang dugo. Doon makakaramdam ng polydipsia ang pasyente, labis na pagkauhaw kasi sobrang concentrated ng sugar niya, ng bloodstream niya. At polyuria po, yung labis na pag-iihi, okay, polyuria, para po mailabas ang sugar. Okay? Just to compensate yung lapot ng dugo. Ngayon, ito namang si Cell, on the other hand, si Cell, sasabihin niya, oy, kailangan ko na sugar, ayaw mong pumasok ka, hindi ka makapasok. Sige, gawa na lang tayo ng paraan. Gawa natin ng diskarte. Yung mga protein, amino acid sa loob ng cell at yung mga fats natin dito, yun na lang ang gamitin nating energy. At yung paggamit ng protein at ng taba as energy, it can result to ketones. At yung ketones na yan, mind you, it can cause metabolic acidosis. Yung napag-aralan natin nung tayo ay nasa acid-base balance, di ba? So, yon. So, ano po risk factor natin? Stress, sepsis, skipping insulin, stomach, nausea, and vomiting. Signs and symptoms po natin, hyperglycemia. Napakataas ng sugar level, more than 300 mg per deciliter. Ketones sa dugo, dehydration, metabolic acidosis, cosmal respiration, and acid breath. Para kang pagka huminga ang may type 1 diabetes ng amoy acetone or amoy blueberry na acid, ayan, tropa, kahit hindi mo chine-check ang sugar niyan, mataas ang sugar niyan. At diabetic acidosis talaga ang case niyan, no? Ang concept niyan is abrupt. Next is, sa type 2 diabetes naman po, hyperglycemia, hyperosmolarity, non-ketotic syndrome, which is non-ketones naman po ito. Sadyang mataas lang talaga ang sugar sa dugo. So, ano ang risk factor natin dito? Inadequate fluid intake, decreased kidney function, stress, advanced age. Signs and symptoms po natin, hyperglycemia, less than 300 mg per deciliter, dehydration, and neurovascular change, at gradual lang po ang onset nito. So, complication natin, microvascular, we have nephropathy. We have neuropathy, retinopathy. Yung mga na-discuss na rin natin previously. Nephropathy, nasisira ang iyong nephrons ng kidney dahil sobrang lapot ng dugo. Neuropathy, nagkakaroon ka ng numbness, tingling sensation sa mga kamay dahil nga nasisira na rin ang mga ugat-ugat mo. Kaya yung mga ibang diabetes na pasyente natin, nahihirapan na silang minsan compromise ang kanilang pakiramdam to the point na natusok na pala sila, naapak na pala nila sa pako yung paa nila, hindi na lang din nila naramdaman dahil sira na po ang neurons nila sa paa. Okay? And retinopathy, ito nga po yung paglabo ng mata. Ayan. Macrovascular naman, we have the coronary artery disease, okay, that can lead to MI and stroke. Sa stroke naman po, sa CVA po. Next is others po, yung diabetic foot. For the diabetic foot care po ng mga diabetes mellitus patient, wash feet daily, use warm water and mild soap, gently pat feet completely dry, inspect feet daily with a mirror, to check if there's a cuts, blister, sore, or fissure. Kasi po, kahit maliit lang po na sugat sa paa, kung diabetes mellitus ang pasyente, masyadong mataas ang sugar sa bloodstream at nasugatan, tropa, yung bacteria kakainin yung sugar sa blood, doon magsisimula na magkaroon ng diabetic foot ang pasyente, which is baka mamaya ma-amputate. Cut toe, nail straight, and do not cross legs. Ito po yung management natin for the hypoglycemia. Kung nakaka-experience ka ng hypoglycemia, you can give 4 ounces of juice or regular soda, 1 cup of non-fat milk, 6 to 7 hard candies po, 1 small box of raisin, 3 glucose tablet or yung table sugar po natin, tablespoon of honey, sugar, or corn syrup, 1 small cube of cake icing. So, yun. Follow up mo yung long-acting source such as crackers and cheese or a meat sandwich. Which is, ito po, para po malaman nyo nag-hypoglycemia ang pasyente, cold clammy skin po, tas nanghihina sila. Minsan nahihilo sila. Yan po. Or minsan nakaka-experience sila ng headache. Kapag ganon, yun ang signs and symptoms for hypoglycemia. Which is mararamdaman mo rin yan kapag hindi ka kumain ng ilang oras or nalipasan ka na ng ilang oras. So, if the patient is unable to swallow, ayan po, you can administer 1 mg of glucagon, which is rare naman natin ginagawa yan. So, yun.
Mnemonics natin for the ano 5 by 5 by 15 by 15 by 15. 15 grams of carbs, then check CBG for 15 minutes, then give another 50 grams if needed po ng mga nabanggit natin. Thank you very much.